Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po itong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 7, talata 28 hanggang 29. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng Panginoon. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. So dito, yung ating pong pag-aaralan, ito po ay tungkol sa pangangaral at pagtuturo ng ating Panginoon. Ito kasi yung mula sa Mateo chapter 5, ito po yung Sermon on the Mount. Ito yung pangangaral ni Jesus doon sa may bundok. At dito, matapos siyang magturo, ay yung mga taong nakinig, sila po ay namangha. Namangha sila dahil siya ay nagturo na mayroong kapangyarihan. Nasabi doon na hindi katulad ng mga eskriba. Alam naman natin yung mga eskriba, sila yung mga teacher of the law. Sila yung dalubhasa kapag pinag-uusapan ay tungkol sa kautusan ni Moises. Sa kautusan ng ating Diyos. So sila talaga yung talagang dalubhasa doon. Pero nakita ng mga taong ito habang itong si Jesus ay nagtuturo, ay namangha sila kasi hindi siya katulad ng mga eskriba. Nandun yung authority. At may kita natin talagang malaki yung epekto. Talagang nakita ng mga tao yung pagkakaiba ng pagtuturo at pangangaral ng ating Panginoon. So dito may kita natin mga kapatid, ano ba yung pinagkaiba ni Jesus doon sa mga eskriba? Siyempre, alam naman natin pag ang source ng authority, lalo na sa pag-interpret ng Bible, walang iba si Jesus mismo, di ba? Kasi siya yung salita eh. So, kung sa karunungan lang tungkol sa kautusan ng Diyos, wala nang tatalo sa ating Panginoon, di ba? Pero yung kagandahan kasi sa kanya mga kapatid, sa kanyang pagtuturo, hindi lang karunungan yung kanyang ibinabahagi. Hindi lang yung kanyang kaalaman tungkol sa salita ng Diyos, hindi lang kung paano i-explain ito sa makamasang pangunawa, di ba? Yung kung sa atin mga layman's message, di ba? Yung yung kayang abutin ng karunungan ng mga ordinaryong tao. Dito kasi yung pagkakaiba is talaga yung hindi lang sa napapakinggan nila, kundi nakikita kasi nila sa ating Panginoong Hesus. Siya mismo ang the best example ng kanyang ipinangangaral, ng kanyang itinuturo. Minsan kasi, di ba, maraming mga tao na matatalino sa mundong ito. Kapag nag-explain talaga namang detalyado, talagang maganda, mamamangha ka sa kanilang taninuhang taglay. Kasi talagang marunong, yung mga achievement nila, yung mga the way ng kanilang pagtuturo, talaga namang may kita mo talagang matalino, mahusay, magaling, di ba? Pero minsan kahit anong paghanga natin sa mga tao na mga matatalino, mahusay, magagaling talagang mag-explain, magturo. Pero pagsasabuhay na ng kanilang itinuturo ang pag-uusapan, doon na medyo nawawala yung pagkamangha mo. Diba? Yung pagkabilib mo, medyo parang nababawasan, di ba? May mga ganun eh. Talagang pag tumayo sa pulpito, kapag nangaral, kapag nagturo, talagang mapapabilib ka. Napakahusay, napakagaling. Pero yung pagkamangha mo yun, pagkahusay mo yun, pag nakilala mo na, yung talagang pag-uugali nila, kapag nakasama mo na, minsan doon biglang mawawala yung dating sa iyo di ba? Yung believe mo parang hindi na ganoon
ka-powerful, no? Parang hindi na ganun kabisa yung dating sa iyo. Kasi bakit? Kasi nakikita mo na ngayon na parang iba na. No? Kaya nga kahit ang ating Panginoong Hesus, di ba? Nagturo na sundin nyo yung kanilang itinuturo, huwag nyo lang susundin yung kanilang ginagawa. So, yung authority kasi doon mga kapatid, sa pangangaral ni Jesus, nakikita kasi sa kanyang pamumuhay. Yung kanyang itinuturo, siya mismo yung nagbibigay ng ehemplo, ng example. Di ba? At nagiging mas madaling maunawaan ito ng tao kasi nga nakikita nila eh. Iba rin kasi yung verbal and the same time yung nakikita mo, di ba? Ano yun eh, mas maganda yun, di ba? Hindi lang sa verbal, hindi lang sa naririnig mo, kundi nakikita mo pa kung paano gawin yun. Di ba? So, doon nagkakaroon ng kapangyarihan eh. Doon nagkakaroon ng ng authority si Jesus sa buhay ng tao. Di ba? Ganun din naman mga kapatid eh. No? Kahit sa mga prayer meeting, kahit sa gawain, di ba? Pag ang isang nangangaral o isang lingkod ng Diyos ay isinasabuhay yung salita ng Diyos, iba yung dating eh sa tao na pinagsasabihan mo, pinangangaralan mo. Diba? Kasi nandun agad yung respeto eh. Kasi nandun yung respeto, tsaka nagkakaroon ka ng yung moral ascendancy. Di ba? Na pinaniniwalaan nila kung ano yung sinasabi mo. Kasi bakit? Kasi nakikita sa pagsasabuhay. Diba? Nababawasan lang yun o nawawala kapag tayo na nangangaral ng salita ng Diyos ay hindi natin sinasabuhay yung salita ng Diyos. No, mahusay lang tayo sa pangangaral, mahusay lang tayo sa pagsasalita. Pero kung hindi naman natin sinasabuhay yon, walang dating, walang kapangyarihan yung itinuturo natin, yung ipinahayag natin. 'Di ba? Para lang tayong musikero, no, na natuwa lang yung tao doon sa ganda ng himig, sa ganda ng musika, pero walang dating, no? Hindi nagre-rema sa puso ng tao. Pero makikita mo kahit simple lang yung ipinapahayag ni Jesus, pero grabe yung epekto sa buhay ng tao. Kasi bakit? Kasi may kapangyarihan yun eh. Lalo na kapag isinasabuhay. No? Kasi pag di natin sinasabuhay yung salita ng Diyos, head knowledge lang eh, yung ini-impart natin sa kanila eh. Yung head knowledge lang. So kung puro head knowledge lang, wala talagang conversion eh na mangyayari, 'di ba? Pero kung yung nalalaman natin, isinasabuhay natin, mararamdaman ito ng tao. At kapag ito naramdaman ng tao, mga kapatid, hindi lang sila nagkakaroon ng karunungan, ng kaalaman, kundi dahil ito'y nararamdaman nila, magkakaroon sila ng inspirasyon no? Na gawin yung mga bagay na nakikita nilang ginagawa natin. Diba? Kasi minsan, ang pangit naman kasi na tayo yung magiging yung stumbling block, no? Tayo yung magbibigay ng masamang ehemplo. Diba? Kunyari, nagmumura tayo. Diba? Sabihin na si Brother Ronald nga, nagmumura, di ba? O kaya sabihin nila, kunyari, si Brother Ronald, manginginom, di ba? O kaya nagsusugal. Sabi na si Brother Ronald nga manginginom, di ba? May bisyo, di ba? So, nagiging masama pang ehemplo tayo. Di ba? Kaya nga, dito may kita natin mga kapatid, na si Jesus, pinapakita niya sa pamamagitan ng kanyang pagsasabuhay, na yung kanyang pangangaral. Kaya nga, iba yung epekto sa tao. Kasi nagkakaroon ka iba kasi yung pag sinasabuhay mo kasi yung salita ng Diyos, iba yung dating ng preaching mo yung pagpapahayag mo, may bigat, di ba? Kaya mong idiin, kaya mong i-push. Kasi bakit? Kasi hindi ka tatamaan kasi alam mong ginagawa mo yun Pero kapag ang pinangaral natin, hindi natin sinasabuhay, ang hirap bitawan yung salita, di ba? Bitawan mo man, pero parang ikaw mismo walang kapangyarihan Kasi bakit? Kasi alam mo, ikaw yung unang tatamaan Di ba? Pero kapag isang bagay na talagang sinasabuhay mo yun, kaya mong tayuan yun. Di ba? Kahit sino pa yung kaharap mo. No? Wala kang takot.
Kasi bakit? Walang ano, o-object na sabihin, hindi, kilala kita eh, di ba? Di ba? Numero uno kang sinungaling, numero kang ano, sugarol, o kaya puno ka ng bisyo. Alam mo may kukontra agad eh. Kasi bakit? Kasi alam nila buhay natin. Pero pag alam nila na hindi natin ginagawa yun, walang mag-o-object eh. No, kaya mo talagang tayuan. Di ba? Mayroon talagang authority yung isasabihin mo. Kasi bakit? Kasi alam mo, sinasabuhay natin yun. Yung bagay na yun. Yung pinapayag natin. Di ba? Pero kung hindi, walang dating. Di ba? Para lang nating kwentuhan yung tao, binubola. Yun ang tamang term doon. Binubola lang natin ang tao. Ang para lang tayong mga scammer. Yeah. Binubola lang natin yung tao sa sinasabi natin, pero tayo mismo hindi natin sinasabuhay. Di ba? Saka maraming ganyan eh. Maraming mga ngaral na ganyan, mga kapatid. No? Kaya, kailangan talaga natin yung biyaya ng Diyos. Yung tulong, gabay ng Panginoon, na hindi tayo parang nambobola lang ng tao. Diba? So dito may kita natin, yun ang pagkakaiba eh. Si Kristo mismo, sinasabuhay niya yung kanyang itinuturo. Kaya nagkakaroon ng kapangyarihan. Ganoon din naman sa magulang, di ba? Walang silbi yung pangangaral mo sa mga anak mo kung ikaw mismo hindi mo naman ginagawa yung ituturo mo sa kanila, di ba? Yung sabihin sa mga anak, huwag kayong magsinungaling. Tapos nang dumating yung maniningil, sabihin mo anak mo, nak, huwag mo sabihin mo, wala dito si tatay mo. Di ba? Sabihin mo, anak, huwag kang magbibisyo, masama yan sa kalusugan mo. Diba? Pero tayo mismo, gumagawa yun. So parang walang dating eh. Di ba? Walang kapangyarihan. Walang dating. Yun ang pagkakaiba. Kaya nga, ang kay Jesus, may kapangyarihan kasi nga, kanyang isinasabuhay. So, yun na mga kapatid, no? Sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa ating pamilya, sa mga katrabaho natin, sa trabaho natin, di ba? O saan man tayo dali ng Panginoon, dali natin yung salita ng Diyos na sa pamamagitan ng ating pagsasabuhay at kung ating itong gagawin, tutularan yung ating Panginoon, kung paano yung mga tao na mangha inabot ang salita ng Diyos. Gusto ko maging lingkod ng Diyos kasi nakikita ko sa iyo. Yung parang ang tao ay mai-inspire. Yung tao ay mas magkakaroon ng hangarin o desire na maglingkod sa Panginoon dahil sa ating pagsasabuhay. Diba? Yun lamang mga kapatid, ang nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.